here is naka-defensa na mode. Diba? Kumbaga sa basketball, naka-defense ito. No, defense. Defense. Alam mo yung naalala ko yung yung slam dunk, no? Laban yun ng Rionan, no? Tsaka Kainan, no? Naririnig ko yung defense, defense. So I think, whatever the case may be, I think someone here is in defense mode. And I think this is someone here protecting something. That's why, meron siya ritong dinidepensahan. Yan. I think it has something to do with the Ace of Pentacles. This is someone here na nakita ng potential sa sitwasyon na ito with you. So, okay, let me just gather more, no? Pero I think this is something here na itong person na to naniniwala siya rito na nakita siya ng magandang potential sa sitwasyon kung saan involved kayo. Okay? So, let's see if this is something to do with relationship or connection. But this is something na parang nagsimula pa lang, a new beginning, or nagsisimula pa lang. Let's see more. Oy, kakain na daw. Nakarinig tayo ng kainan. Parang tinawag yung tinawag kayo ng nanay niyo or tinawag kayo, ng kapitbahay. Nakikain sa kapitbahay. Ayan, no? So, baka kumakain kayo ngayon? O kakatapos nyo lang kumain? Just take how this resonates. Oh! Mo. Parang meron ditong medyo hindi okay ang kanyang energy, no? Kaya siya naka-defense mode, no? Medyo sabog yung energy niya, no? Nakaramdam tayo dito ng mix na parang emotions and feelings, no? Halo-halo na yun. So, parang may fear at the same time, meron rin naman na parang yung gustong i-pursue, determinado naman. Yan. So, kunin ko muna yung mga nalaglag. I've heard the Magician. I do see that whoever this individual is, I think this is someone here na sobrang laki or sobrang taas ng kanya ritong energy, no? To manifest this type of situation here with you. So, meaning to say, whoever this individual is connecting sa'yo, this is someone here na tinatangi ka niya. Malaki yung pagtangi niya sa'yo. So, meron dito tihaya. So, yeah, we have here this. And there's more. Okay. Meron dyang, So, we have here the 6 of coins and there's this 10 of wands, which gives me this type of message na kung sino man tong individual na to. No, I think this is someone here na meron ditong mabigat na dinadala siya rito. Pero, maaring nahihirapan siya na ibigay yung full attention niya sa bagay na yon, no? So, I really do not think that this is someone here doing something negative behind you. Hindi ganun eh. Hindi ganun eh. Pero meron siya ritong pinoprotektahan. Alamin natin yun.
Oh, world card is also here. Pinoprotektahan niya ang sitwasyon na ito na hindi mag-end or hindi matapos. Ano ito? Okay, let's go ahead and check out more. Whoa! The Ten of Swords is also here. Let me shuffle this once again, but let me show you. I do see that this person here is natatakot siya rito na masaktan ng todo. Let me shuffle more. Natatakot siya na mailagay yung sarili niya sa pinakamatinding pain kasi baka hindi niya raw kayanin. Ano ba ito? Okay, let's go. Okay. Sa tingin ko may nagiging emotional dito. Pero ilatag naman na natin lahat ng energy sa ating table before we start talking more about this, okay? Two of Cups right at the center or heart of this reading. Beside the Eight of Coins and the Page of Swords. Okay, so this is what is going on here. Oh. Okay. So, hey there mga my loves collective. Thank you so much for always staying here with me in this channel, babe. So, before we start to talk more about this reading, let me just greet everybody. Hi and hello there, new subscribers. Ako po si Yan. Welcome. Yan, no, mga subscribers, no, pati mga returning subscribers ko, no. If you want na ma-update kayo here, no, you might want to click that subscribe button. So, para ma-hit mo rin yung bell notification, no? So, para updated ka rin kapag uploaded na yung ating video reading. So, thank you so much sa inyong mga babes, no, na walang sawang mga sumusuporta dito sa akin. So, yun nga, no? Wala tayong gender dito, bae, lalaki, LGBT, lahat kayo welcome here. And you can flip flops if you want, and at the end of the day, you always have your free will. So, let me just get straight to the point. Someone here knows the truth, pero mas pinili niya itong itago. And this could be someone here na posibleng nagkakamabutihan na kayo ng loob, nagkakahulihan na kayo ng loob, nagkakahulugan na kayo ng loob, no? Or pwedeng nagsisimula na yung maganda ninyong connection. Pwede rin naman na sa iba sa inyo, may relasyon na kayo nito, no? Bago pa lamang ito. So, doesn't have to be na bagong tao ito. Pwede. Pero I think this is someone here na posibleng matagal-tagal na rin, no? Sabihin na natin na nakapasok na to sa life ninyo. So, with the High Priestess right here, Ace of Swords energy, Moon card. Alam mo ba na ang High Priestess at ang presence ng Moon card energy ay isang strong energy na mananahimik ako. Hindi ko ito sasabihin. Ano man ito, I think ito ay may kinalaman, impormasyon, or pwedeng ito yung answer sa pinaka tanong mo. Pero bakit nga ba niya ito itinatago or itinago? Pero alam mo, the presence of the tower energy, ito, yung wasak na tower nito, no? Yun. Ang lakas ng explosion, no?
Isa itong bagay na I think hindi mo palalampasin. Isa itong bagay na nakikita ko na parang sobrang disappointed ka with this person here. So, kung sino man siya, I think this person here is nagkakahulugan na yung loob ninyong dalawa or pwede may relasyon na kayo. And I think yung truth, no, is tinago niya rito at parang gumawa siya rito ng desisyon na itatago ko na lang ito. Hindi ko na ito sasabihin. Okay? Iha-hide ko itong truth na to, lalong-lalo na sa'yo, collective. Sabi ko nga sa inyo, kung ano man yung tinatago niya, yan ay ang posibleng malaking kasagutan or answer sa yung malaking katanungan. Ayan. So let me just point this out. Eight of Coins energy, Nine of Swords, Eight of Cups in reverse. I think the truth has something to do with your previous love life. Or yung naka-in relationship mo bago siya. So nakita ko rito na yung truth na yon has something to do with your ex. And that truth, ano man yun, iba-iba naman kayo rito ng sitwasyon, pero nakikita ko na yung truth na yon ay ang kasagutan sa pinakatanong mo. Ano man yun. At nakikita ko rito, strong energy, Eight of Cups in reverse right here, no? Nine of Swords. Tinago niya tong truth na to. Dahil, pag sinabi niya ito, malaki yung posibilidad, no? Sa isip niya lang ito, kapag tinago niya ito, malaki daw yung posibilidad na safe itong relationship ninyo. So, ano nga ba yung truth? General reading ito. So, bahala kayong ilagay ang inyong sitwasyon dito kung makaresonate kayo mga babes. Pero malaki yung kaugnayan nito sa pakikipagbalikan sa inyong previous na naging ka-in relationship or sa inyong recent na ex, kung sino man yun. So, natatakot itong person na ito ninyo ngayon, whether this is a new fresh connection here or this is someone here na nagkakahulugan na kayo ng loob, natatakot siya rito na bumalik kayo or makipagbalikan kayo doon sa inyong recent ex or inyong previous ex. So sabi ko nga sa inyo, actually, pwede naman itong new person. Pero I think this is someone here na matagal-tagal na rin nasa buhay mo. Kasi may alam siya sa nakaraan . So either friend ito ng ex mo at friend ka rin niya, no, bago kayo naging kayo nito. So, nakikita ko, no, na itong energy na to, no, is someone here na nakakaalam rito ng totoo. So, hindi niya sinasabi yun sa'yo kasi baka magbago daw yung isip mo, baka bumalik ka sa ex mo, pero kung ano yung tinatago niya. Ang laking takot na mabunyag ito. High Priestess and the Moon card energy, laking takot niya na mabunyag ito kasi baka siya ay iwanan mo. Kasi baka ikaw ay bumalik sa dati mong karelasyon pag nalaman mo yun. Kasi gumaganda na daw yung sitwasyon ninyo, Eight of Coins energy, Two of Cups . Nagsisimula ng gumanda ang inyong connection rito, so bakit ko ito sisirain? Selfish na kung selfish ako, pero itatago ko na lang ito. Ayokong mawala si collective sa buhay ko, kaya kahit na may alam ako tungkol sa tunay na nangyari, hindi ko na yun sasabihin. So I think this person here knows something about the truth. Na siguro yung truth na yun yung pinaniwalaan mo pero hindi pala yun yung totoo. Pero yun yung nakasira sa relationship mo at yung previous na person mo. I think that itong tao na to nakakonik mo ngayon or ka-in relationship mo ngayon, wala siyang kinalaman about that truth . Like wala siyang papel dun. Ang papel lang niya is alam niya yung tunay na nangyari. Alam niya yung totoong nangyari. So, I think this is also a friend of yours or parte ng circle of friends ninyo, ng ex mo. Or someone here na pwedeng katrabaho mo, na posibleng nakakaalam rin, no? So, parehas siguro kayo dito na nag-work sa isang company, together with your ex. But whoever this individual is, may alam siya .
At hindi niya yun sasabihin dahil ayaw niyang masira yung nag-uumpisa ninyong magandang connection. So, siya ito, no, na patuloy na makikiramdam rito. Okay? At nananalangin siya na sana hindi makalapit sa'yo yung ex mo para hindi mo malaman yung totoo. Pero for some reason, nakikita ko rito na kung ano man tong bagay na to na nililihim niya, malaki daw kasi yung tsansa na maaaring pag nalaman mo yun, bumalik ka sa ex mo. Kasi I think this is just a misunderstanding here or meron lang kayo ritong alam na hindi pala yun yung totoong nangyari. So, yung takot niya, according sa kanya, is posibleng pag nalaman ninyo yung totoo, siya yung mawalan at iwanan niyo siya. Selfish na raw kung selfish. Pero kasi, ganun yung energy ng taong in love. Yun yung sinasabi niya sa akin dito. People who are in love is really blinded by their emotions and feelings. No matter what happens, no matter what risk ang kanilang i-take, they will always go for it. Why? Just to protect the relationship. Look at this. The Seven of Swords beside the Four of Coins is really no joke here. Hindi ito joke. This is really someone here protecting your relationship. This is someone here protecting your connection. Even though alam niya na posibleng ito rin pagpoprotekta na itong makasira sa inyong dalawa. Selfish na kung selfish. Pero gusto kong protektahan ito, connection namin ni Collective. But this is not something here that he or she cannot hide ng matagal. Kasi lalabas at lalabas ang totoo. It's really true that walang lihim na hindi nabubunyag. And the lihim will definitely reveal itself. May alam ka tapos tinago mo sa akin? Wala ka bang tiwala sa akin? Hindi ko ba naniniwala na kahit malaman ko yung totoo, mananatili ako sa'yo? Is this what you call love? Love should be open with each other. We should communicate right here na wala tayong tinatago sa isa't isa. So you will feel disappointed for this new connection that you're in. Whoever this individual is, nakakonek mo rito or nagkakamabutihan kayo, you're on the same page na, I think you will feel disappointed with this person because halo-halo ni, no? Pero ang pinaka nagsa-stand out dito, wala ka bang tiwala sa akin? O, ito ba yung tinatawag mong love? Yung naglilihim ka sa akin? If you can do this now, then you can eventually hide really something big sa akin in the near future or in the future. This is you will feel na parang maguguluhan ka dito, no, with the Two of Coins energy and the Five of Wands. Kailangan ba talagang kumunik pa ako ulit sa tao na to? Or is it really healthy for me to stay connected with this person? Pakiramdam ko hindi niya ako pinagkakatiwalaan. Hindi siya naniniwala na nahuhulog na yung loob ko sa kanya. Wala mas hindi ko kinakampihan tong person na to mga babes, no? Pero dito sa reading na to, hindi siya nagtitiwala sa'yo, kundi natatakot siya. Na nasa kanya ka na baka maagaw ka pa. Kasi I think yung truth na yon, yung pinanghahawakan ng truth na yon, yung truth kasi dito meron daw posibilidad na magpa-upside down ng sitwasyon. So, ibig sabihin, posibleng mabaliktad yung sitwasyon dito. Yun yung sinasabi sa akin dito. Ano man yung truth na yun, just take how this resonates. It's all about fear. That's why naging selfish siya when it comes to love.
You know that feeling na this person here already feels like hawak niya na yung puso mo eh. So, ba't siya gagawa ng paraan para matapos yung connection ninyo? This person is thinking of holding on to you. Yun. Even though it means hiding this truth from you. And then this is you pointing out here, Five of Wands energy, Page of Swords, no? Four of Swords, and there's this Tower. Ikaw to na. Parang feeling mo, hindi mo, alam mo yung parang pakiramdam na hindi mo mawarian, no? Yung dapat mong maramdaman sa sitwasyon. Because you're trying to understand the situation here. Kung bakit niya nagawang itago yon. But at the same time, you're also having doubts if you can still trust this person here. What if may mga similar situations kaming pagdaanan in the future? Well, this person here can be able to open that sa akin sa pamamagitan ng isang heart-to-heart conversation or pagiging open communication? Or will this person still hide something from me? Gusto ko sa relationship, Miss Yan, is yung parehas kami nagpapakatotoo sa isa't isa. Walang tinatago. At kahit na parang sabihin pa na hindi siya nagtitiwala, I mean, hindi niya ibig sabihin na hindi siya nagtitiwala sa aking love. Kundi, parang ganun yung dating sa akin eh. Kasi ganito, babe. Nakikita ko kayo rito na lalabas at lalabas yung truth na yun. At malalaman mo yun. Ay, hindi ba sa'yo sinabi ni ano? Akala ko sinabi sa'yo kasi alam niya. Huh? Yan. So, posible talaga makarating yun sa inyo through common friend, someone you know. And then this is yung pag kinonfront mo tong person na to, he or she will no longer tell lie na wala akong alam. Kundi sasabihin niya na may alam siya. Yes. But you will eventually hear the things that I've mentioned kanina. At kung bakit niya yung nagawa. Pero dahil dito, nakita ko sasama yung loob mo, maaaring hindi kayo rito magpansinan muna. Wala mas eh, na ang pinakasusi pa rin dito, because you already like this person eh, nakikita ko naman yun. Kailangan na talaga mag-usap kayo. Kasi itong bagong connection, marami pa kayong pagdadaanin dito, ng mga rocky roads, kung gugustuhin ninyo na matuloy na kumonek sa isa't isa. Pero alam niyo naman na nagkakaintindihan talaga kapag parehas na nakikinig sa both sides of story at parehas na uunawain ng sitwasyon. This can still be fixed if this is what you want. Umpisa pa lamang ito, pero mas maganda kung susubukan ninyo na mag-usap at magkaroon ng heart-to-heart conversation. Tsaka dito na rin parang makikita ninyo, no, kung tama ba yung desisyon ninyo na kumunik pa sa tao na yan. Kasi nobody's perfect naman. But, it's still up to you. The universe is just showing me that if you want this to be fixed, then there's a chance na maayos ito. Minsan baka pamaya pag nagkaroon kami ng agreement na
Huwag na siyang magtago sa akin ng kahit na ano. Magtiwala lang siya sa akin. Baka ulitin niya na naman ito ulit. Well, I don't think, babe, because this person here is holding on too tightly sa'yo. Makikinig ito sa'yo. It's just that natakot lang siya rito kasi gumaganda na yung lahat sa inyo eh. Takot siya. Mawala ka. Yan. Isa na naman pong pusong nabihag ninyo. So, yan mga babes, no? Yung nakuha ko dito sa situation ninyo, no? Thank you so much for your time here and please do check out the other channel, The High Priestess Tarot. The link is down below. Thank you and sarang heyo, love and light. Annyeong!